Tunay ngang kapag lalaki ang lumuha, may mabigat siyang pinagdadaanan. At tunay din na hindi lahat ng ngiti ay dala ng kasiyahan. Minsan, ngingiti ka na lang para maikupli ang iyong nararamdaman. Gawa po ang mama ko po may sakit po. Oo, may sakit sa? Pag-iisip. Sa pag-iisip. Yan ang isa sa mga mabibigat na daladala ni Ronel. Hindi ka nakasali sa palaro ng isang araw. Bakit? Gawa po, wala po ma-picture ang electric fan. Totoo ba? Apo. Totoo wala? Wala po. Gawa po ang ginagamit din po ng mga mamay solar light lang po. Sabi-sabi wala kang kuryente. Totoong madilim sa tahanan ni Ronel. Kaya siya nagsisipag para kahit papaano magkaroon ng liwanag at pag-asa ang kanilang pamilya. Pag-grocery ko lang po sana mga mama. Wow! Ay, ano mga bibili ng ng 2.5 Bigas na po. grocery? Bigas po, tsaka mga dilata po siguro. Bigas, dilata. Apo. Huwag ka nang bumili ng bigas. Kumuha ka na dyan ng isang bigas. Bigay ko na. Bakit? Ay maraming salamat, Mr. Rone. At talaga po malaking bagay ang iyong ibinigay sa amin. Sila ang mga taong inspirasyon ni Ronel kung bakit ayaw niyang lumiban sa trabaho. Subalit, sadyang mapagpiro ang tadhana. Dahil kasabay ng malakas na ulan, tumawag sa akin si Ronel at hindi daw siya makakapasok dahil nagkaroon siya ng suliranin sa daan. Hi! So eto nga, napakaaga naming yagyag. Tapunta kami ngayon ng Balayan dahil nasiraan daw si Ronel. At ang kanyang motor ay tumagas ang langis. At isa pa, hindi ko alam kung may tira pa na pampagawa ng motor niya dahil nga dinala niya ang kanyang sinuweldo, ibigili niya ng pang-grocery, dinala niya sa kanila. At saka ma'am, hindi natin alam na sa Kalatagan pala niya iuwi lahat. Oo. Sinunod ng family, akala natin sa Balayan. Ala namin dito lang sa sunod na bayan, yung pala ilang bayan pa ang dadaanan. Parang 3. Oo. Tapos, ang nakakaano nito, alam mo sa bata na walang natira at alam mo, di ka nagsabi sa Eve, maglalakad na lang daw siya babata. Oo! Pauwi. Sabi niya, kaya kuya tayo nire-rescue natin ngayon si Ronel. Pinaghahanap namin siya ng Ng talyer. talyer. Ang sabi niya, Ang itutulak na lang daw daw niya. Diyos ko, nakakaloka. Kaya pupuntahan namin siya ngayon. Are, motor niya. Yan. Yan, ako. Tinan mo nakayup-yup. Diyan ako. Ano ka? Aw! Bakit naman pula-pula ang mata mo? Naiyak ka? Bakit? Ano sira? Ano po yun, binatagis ko sa mga kulo. Hindi daw niya maiwasan ang maluha dahil sa kanyang mga nararanasan. Dahil naibili na niya ng grocery ang kanyang natitirang sweldo, ngayon naman ay nasira ang kanyang motor na ginagamit niya para makapasok sa trabaho. Yung pala ikaw taga-Kalatagan pa. Ang mama ko pwede natin. Saan? Gulat ka. Sige. Ayaw, tagas ito mo. Ang ano plano? Ano gagawin natin? Sa natin, para at least Sa Kalakana? Sa Kalaka. Ito na natin dala. Sige. Doon na natin ipapagawa. Para at least makapasok pa rin siya para may kita rin siya ngayong araw. Okay, sige. Let's go. Eto nga't binuhat na namin ang kanyang motor. Hindi makatulong si Daddy dahil babago siyang opera. Ronel, akyat! Hintay! Okay, tayo isa. Nasa talyer ka? Nasa shop ka? May dadalhin sana akong motor dyan sa shop. Yung aming staff na ay nasiraan din sa Balayan ay amin ang ikinarga din sa sasakyan. Sabi ko dyan na ipaayos sa inyo dyan sa taas sa atin para malapit lang din sa kapitbalay. Napapaawa ako sa kwentong buhay ng aking staff. Tahanang walang kuryente, nanay na may sakit
at responsibilidad sa mga pangunahing pangangailangan. Pakiramdam ko habang nakasakay siya sa likod, kasabay ng pagbuhos ng ulan, ay ang mga luhang nais niyang bitawan. Luhang pinipili niyang hindi ibulalas dahil kailangan niyang maging matapang. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit ako nagmamalasakit sa aking kapitbalay staff. Dahil alam ko na hindi lang sila nagtatrabaho para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang pamilyang umaasa sa kanila. Pamilyang pinaghuhugutan ng lakas at pamilyang nais nilang iahon sa hirap. Yes! Sir, thank you po. Arte? Oh, Hindi ah. Paano yun? Nahihiya po ba naman ako kanina sa inyo, sir? bakit? Susunduin niyo po ba naman ako? Abay, sabi mo yun ang itutulak eh. Saan ka naman nakatalang itutulak mo? Sa bigat ng responsibilidad na dinadala ng aking staff, mahalaga na maramdaman niya na may taong nagmamalasakit sa kanya na maaari niyang maging takbuhan sa oras ng pangangailangan. Meg! Woohoo! Sir, pasaka. Okay lang. Ano Saya sabi ng mama mo? Maraming salamat lang po. Sino yung sinad mo sa video? Stepfather. Ay, sa father! May time na rin po nasa sa'yo. Tapos yung kapatid mo yung nahagip sa video. Apo yung maliit. Bata. Anak, Ronel, sana balang araw maiahon mo sa hirap ang iyong pamilya, maging totoo ang iyong mga ngiti, at ikay maging masaya. Ronel! Bago yung underwear na yan. Sige, baka malaglag yung underwear. Sa'yo na yan. Thank you po. Okay. Anak, Ronel, patuloy kong ipaparamdam sa iyo na dito sa Kapitbalay, hindi ka empleyado lang. Pamilya tayo. Thank you for watching. Please like, share, and follow.